Pero pag mga ganyan, paano mo hinahandle? Hindi ka nagbabasa, ina-avoid mo? Yung una nagbabasa po ako, di ko na maiwasan kasi nung mga panahon na wala akong trabaho talaga. Basa-basa ako. Tapos after yun, wala. Dinededma ko lang po. And wala naman, parang kailangan mo lang din masanay since ano na ako, 14 years na po. Opo. So yun, dedma. And supportive din lagi ang brand ambassadors mo, si Boss Tolo at si Kim. Opo, actually talaga nakakatuwa kasi kanina talagang sila din mismo yung namimigay, isang tawag mo lang talagang pupunta sila. Kasi ang napansin ko rin, iisa lang din kami ng advocacy, ng purpose. Pero nung bago niya ako kunin, may mutual friends kami. Tapos kinukwento na niya to sa akin. Sabi ko, sama ako. So after nun, bilang kinuha niya ako. Kaya lagi na kami magkasama nito. Bali, ilang years na yung contact? Mag-iisang taon pa lang po. Kumusta naman experience mo kaya dito sa Experience, sobrang saya. Sobrang saya talaga sa puso. Nakakatawa ng puso pag nakikita mo yung mga taong natutulungan nila nakasmile talaga, diba? Parang kahit hindi sila mag-thank you sa'yo, pag nakita mo yung smile nila, yung mga mata nila, parang nagka-thank you na sa'yo. Kaya nakakatawa ng puso talaga. Before ba, maalaga ka na din sa online? Nako! Pinuwento ko nga kanina. Sabi ko, nung bata ako, pabayadin ako. Sabi ko, nung mga elementary days ko, sabi ko, papasok ako, magsisinungaling pa ako sa lola ko. Nag-brush na ako, amuyin mo pa. Pero titigman ko lang yung toothpaste, amuyin mo. Ganun. Tapos, na-realize ko lang nung nagka-crush ako. Siguro mga grade 2, grade 3 yata ako nun. May crush ako. So, kailangan maganda ako, ganyan-ganyan. So, kailangan mag-toothbrush na ako lagi, araw-araw. Talagaan ko na yung hygiene ko. So, yun. Ano yung parang significance na kapag maayos yung oral or you take care of your own health? Alam mo, kasi na-realize ko din talaga na napakahalaga talaga nung alagaan yung ipin natin. Why? Kasi nung bata tayo talaga, parang yung mga kabataan yun, nakikita mo mga naka-braces na, syempre dagdag gastos din yun sa pamilya, di ba? So kung bata pa lang aalagaan na natin yung ipin natin, mas magiging okay na yung pagtandaan, hindi na kailangan mag-braces o kung ano man, di ba? Oh, sige. Sige, tayo. Okay. Ngayon ba anong projects mo later sa TV? Actually, showing na today. Kagabi yung Toxic. premiere night namin ng How to Get Away from My Toxic Family. Showing na siya simula today, July 31. And also, may ginagawa din kaming isang movie, Batang Pako, with Miss Ai, Chichirita, sila Miss Ines. Kasama din po namin. Pero, ginagawa pa lang namin ngayon siya. How long ka na client patient? Non-awesome. Magwa 1 year pa lang po. Bago pa lang. Pero before ako maging ambassador, magkakalala na po kami ni Doc Sam. Chika ko na siya. So more of mga cleaning, maintain ba sa, ano yung mga procedures na na-enjoy mo ba? Or Syempre, pag mga nakakangilo, hindi mo rin talaga may enjoy. Pero after that naman, ma-enjoy mo. Kasi paglabas mo, nakangiti ka na talaga. So yun. Pero usually, yung ginagawa namin lagi yung Doc Sam, puro cleaning. Pero mostly, mas kadalasan, ganito. Dito kami nakikita sa mga outreach na, sa mga guesting, minsan i-invite ko siya, like yung premiere, black screening. ang pantay ng ngipin mo, nag-braces ka rin ba before? Or Ayun nga, buti na lang. Nung bata ko, na-realize ko na kailangan alagaan mo talaga yung ipin mo. Kung hindi, makagaya ka sa ibang bata na sungki-sungki. Mas nahihirap kakaroon ng TMJ dahil nga hindi pantay-pantay. So yun. Yeah. Matagal na ginagawa ni Dr. Misha na to. Ayun nga, oo. Matagal na niyang ginagawa. Anong feeling na parang part ka na ginagawa yung mission na yun and with her? Siyempre nakakatuwa kasi actually, ginagawa ko rin to before pa, every birthday ko and every Christmas ginagawa namin. Kung saan-saan lang naman. So ngayon nakakatuwa kasi naisip ako ni Doc na isama dito sa mga dental mission niya. So nakakatouch naman na naalala ko ni Doc. Parang kasi napagkakwentuhan namin din to dati na, Kimi, may outreach ako. Doc, sama ako. Ganyan-ganyan. So nakakatuwa na hindi niya ako nakalimutan. And dalawa kami tumutulong sa mga tao. Kasi nakakatuwa naman talaga, di ba, pag nakikita mo sila. Isang bata nga kanina, ate! Sigaw pa siya, pero bagong bunot. Sabi ko, oy! Sasakit! Hindi po! Nakakatuwa. Balik lang ako doon sa dental hygiene. How important is it para sa mga celebrity? Regularly? Ay, oo naman. Sobrang importante. Lalo na po marami kami nakakasalumuha araw-araw. Tapos minsan naman sa taping, sisimula ka 5 AM, 6 AM in the morning, matatapos na gabi or madaling araw.
So, importante talaga, lalo na po sa amin or kila Doc, na marami nakakasalamuha. Like, for example, sa taping namin, syempre, after kumain, may mga sobrang lapit nyo or kung ano man. And mamaya, may tinga or something pa, di ba? So, kailangan importante talaga. And yun nga, lagi nang gaya ng sinasabi sa akin ni Doc, bukod sa mag-toothbrush, syempre kailangan lagi mag-toothbrush before din matulog kasi importante din. Minsan, kasi sa pag-toothbrush, di naman nakukuha lahat. So, kailangan talaga mag-toothbrush palagi. So, kaya ngayon, anong celebrities na medyo nagiging fan yung veneers? Na-consider mo? Ay, oo nga, pinala ko na rin po yan dati. Pero pinagbawalan ako ni Doc, wag na, sabi niya. Wag na kasi okay naman daw yung ipin mo, ganyan, naalagaan na lang natin ng linis, ganyan. Kasi sabi ko, Doc, gusto ko yung ganito, yung maputing-maputi, parang Mentos, ganyan. Sabi niya, hindi, may binabagayan yan, Timmy. Huwag ka na magpa-veneers, alagaan na lang natin, gano'n. So, sabi ko, okay, sige, mas nakikinig ako sa kanya, kasi siya yung mas nakakaalam. Eh, ako gusto ko lang naman yun, para maganda rin yung smile ko, gano'n. Pero in fairness naman, okay naman yung Salamat po. Pero may wino-work up pa kami ni Doc Sam dito. Pero never ka naman naka-experience ng major issues sa... Na ano po? Hindi ka naman naka-experience ng major issues sa dental. Ano po ngayon? Tumutubo po yung wisdom tooth ko. Wala po ba? Namamaga. Parang medyo late. Oh, ano siya? Ayun, sa next week po. Opo. So, ayun yung gagawin namin ni Doc sa next week. So, ako mga 3 days na ako nagtitaping na namamaga. Pero ngayon, lesson na siya. Tsaka medyo nawawala na po yung sakit. Nagtitape ka ng Ang Batang Pako. Opo. Bagong movie po. Opo. Ni Miss Ai. About series. Sorry po? Series upcoming. Sorry po? Series. Teleserye. Teleserye. Ay, sitcom pala. May ginagawa pala akong sitcom ngayon. Every Sunday po siya. Pero ipapalabas pa lang siya on September. Wais at Eng-Eng. Kasama ko po sila Sir John Estrada, Kuya Ruel, sila Ina de Belen, marami pa pong iba. Opo, ang nag-produce po ito is yung Pure Gold. Online shows po. Thank you. Sorry, nabanggit mo nag-specialize ka sa aesthetics. No? So, ano naman yung parang best-selling or go-to service ng mga celebrities or those who are into vanity? Dahil nga ngayon, ma'am, uso talaga ang mga veneers and crowns. So, marami talaga niyan. And of course, yung mga whitening procedure. Pero alam mo, ang isa sa gusto ko talagang ipatupad at isa sa mga campaign namin this year is yung beauty inside and out. Kumbaga, hindi lang sa panlabas, but healthy talaga yung inside.